Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatamis ng ngiti ay maaring magtago ng pinakamaitim na balak? Isang kwentong magbubukas sa ating mga mata na minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa mismong taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng iyong tahanan. Gaano mo nga ba kakilala ang taong katabi mo sa pagtulog? Paano kung ang mga kamay na humahaplos sa'yo, na nangangakong poprotektahan ka, ay siya ring mga kamay na nagbabalakwaksan ng buhay mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning sa unang kabanata, Ang Huling Halik. Ang mga salitang yon ay tumama sa pandinig ni Luningning na parang kidlat sa isang maaliwalas na kalangitan. Siguraduhin mong walang palya, Sempira. Dapat magmukha itong isang malungkot na aksidente. Ang boses ng kanyang asawang si Silaw ay malamig, kalkulado, at walang bahid ng anumang emosyon. Iyon ang boses na ginagamit nito sa mga business meeting. Hindi ang boses na puno ng lambing na ginagamit nito sa kanya ilang minuto lamang ang nakalipas. Nabitawan ni Luningning ang hawak na cellphone. Mabuti na lamang. At sa malambot na carpet sa pasilyo ito, bumagsak. Nanlamig ang kanyang buong katawan at ang mainit na kapeng ininom niya kanina ay tila naging yelo sa loob ng kanyang sikmura. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, bawat pantig ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Aksidente? Walang palya. Preno. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at kape barako ay bumalot sa kanilang marangyang Villa Esmeralda. Ang halakhak ng kanilang kambal na anak na sina Honey at Dalisay ay musika sa kanyang pandinig habang naghahabulan ang mga ito sa malawak na dining area. Si Silaw, ang kanyang magiting at gwapong asawa, ay nakaupo sa tapat niya, ngumingiti. Ang nangiting iyon na unang nagpatibok ng kanyang puso. Mukhang masarap ang gising ng reyna ko, sabi nito, sabay abot sa kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Isang kanlungan. O iyon ang akala niya. Lagi namang masarap ang gising ko basta't kayo ang una kong nakikita. Sagot niya, isang sagot na naging parang automatikong linya na niya sa loob ng 8 taon nilang pagsasama. Tinapos nila ang almusal sa gitna ng masasayang kwentuhan. Pagkatapos ay tumayo si Silaw para magpaalam. Gaya ng dati, lumapit ito sa kanya para sa isang halik. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at tinitigan siya sa mata. Mag-iingat ka, mahal ko. Bulong nito bago siya hinalikan ng buong pagmamahal sa labi. Isang halik na nangako ng pag-ibig, seguridad, at habang buhay. Isang halik na ngayon ay alam niyang isa palang kasinungalingan. Isang huling halik. Umalis ito patungo sa garahe at naiwan siyang nakangiti. Papunta na sana siya sa hardin para asikasuhin ang kanyang mga rosas nang maalala niyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa kanilang kwarto. Mabilis siyang umakyat. Habang nasa pasilyo, narinig niya ang boses ni Silaw mula sa nakaawang na pinto ng study room nito. Akala niya ay nakaalis na ito at doon niya narinig ang lahat. Ang pangalan ni Sempira Valderrama, ang babaeng business partner nito na palagi niyang pinagseselosan ng palihim. Ang plano. Ang preno ng kotse na gagamitin niya papunta sa charity event ngayong umaga. Ang kotse na regalo nito sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Nanginginig ang mga tuhod ni Luningning. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Silaw at tanungin kung bakit. Bakit ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, ay gustong kunin ang buhay niya? Anong nagawa niya? Pero isang malamig na boses sa likod ng kanyang isipan ang pumigil sa kanya. Huwag kang kikilos. Huwag kang magpapahalata. Kung malaman ni Silaw na alam na niya,
Baka hindi na siya umabot ng bukas. Bumukas ang pinto ng study room. Mabilis na pinulot ni Luningning ang cellphone sa sahig at nagpanggap na katataas lang niya. Nakita niya si Silaw, ang mukha nito ay bumalik na sa pagiging mapagmahal na asawa. "Mahal? Akala ko ba'y paalis ka na?" Tanong ni Silaw, lumalapit sa kanya. Bawat hakbang nito palapit ay parang isang hakbang ng isang halimaw na nag-aabang pumatay. Pinilit ni Luningning na ngumiti. Isang ngiting pakiramdam niya ay magpipira-piraso sa kanyang mukha. "Ah, oo. Kukunin ko lang sana ang phone ko. May nakalimutan ka ba?" Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya at ipinagdasal niyang hindi iyon mapansin ni Silaw. Ngumiti ito. Ang parehong ngiti kanina sa almusal. Pero ngayon, para na itong nangisi ng isang demonyo. May kinuha ito mula sa bulsa. Isang pamilyar na tunog ng mga susi. "Wala naman," sabi nito sa malambing na tono. "Naisip ko lang na ihatid sa'yo ito. Baka makalimutan mo pa." Iniabot nito sa kanya ang Chum Chiahua ng kanyang sasakyan. Ang makintab na logo ng kotse ay kumislap sa ilalim ng ilaw mula sa bintana. "Handa na ang sasakyan mo," dagdag pa ni Silaw habang isinasara ang palad ni Luningning sa paligid ng malamig na metal ng mga susi. "Nagpa-check up ako kaninang umaga lang." Tumingin si Luningning sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang minsan niyang nakitaan ng buong mundo niya. Ngayon, wala siyang makita kundi ang kadiliman. Isang bangin na handa siyang lamunin. Ang mga susi sa kanyang palad ay hindi na parang susi. Para itong isang sandata. Isang hatol ng kamatayan na iniabot mismo sa kanya ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang mga susi sa kanyang palad ay tila may sariling bigat. Isang malamig na bakal na nangangako ng kamatayan. Bawat tibok ng puso ni Luningning ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Napakalakas na akala niya ay naririnig ito ni Silaw. Ang nangiti sa mukha ng kanyang asawa ay hindi nagbabago. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay tila sinusuri siya, naghihintay, nag-aabang sa kanyang susunod na galaw. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Salamat. Mahal," sabi niya. Pinipilit na panatilihing normal ang kanyang boses. Hahakbang na sana siya palayo ng isang plano, isang desperadong plano, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, sinadya niyang bitawan ang mga susi. Ang kalansing ng mga ito sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Kasabay nito, dinala niya ang isang kamay sa kanyang sentido at bahagyang nanghina. Napahawak sa braso ni Silaw para sa suporta. "Ayos ka lang?" tanong ni Silaw. Isang mabilis na pagkunot ng noo ang dumaan sa mukha nito bago ito napalitan ng pag-aalala. Isang pag-aalalang alam ni Luningning na pay. "Hindi ko alam," bulong niya. Ipinipikit ang kanyang mga mata. Bigla lang umikot ang paningin ko. Parang masama ang pakiramdam ko. Hinawakan siya ni Silaw sa baywang. "Baka napagod ka lang kahapon. Halika, ihatid kita sa kwarto. Magpahinga ka muna. Ako na ang tatawag sa charity para sabihing hindi ka makakarating." Ang bilis ng pagsang-ayon nito ay nagbigay ng karagdagang kilabot kay Luningning. Ganoon na lang kadali. Walang pilitan. Marahil para sa kanya, anumang araw ay pwedeng maging araw ng aksidente. Inalalayan siya ni Silaw pabalik sa kanilang silid-tulugan. Ang bawat haplos nito sa kanyang likod ay parang nag-iiwan ng marka ng lason sa kanyang balat. Inihiga siya nito sa kama at kinumutan. "Magpahinga ka lang dyan, mahal ko. Babantayan ka ng mga bata," sabi nito, bago siya muling hinalikan sa noo. "Tatawag ako mamaya para kamustahin ka." Tumango lang si Luningning, hindi magawang tumingin sa mga mata nito. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig siya sa takot
Ngunit mayroon ding isang bagong damdamin na umuusbong sa loob niya. Galit. Isang malamig at matalas na galit. Ang buong araw ay naging isang pagsubok sa kanyang katatagan. Pinanood niya si Silaw mula sa malayo. Bawat galaw nito, bawat salita, ay mayroon ng ibang kahulugan. Ang pagiging maalalahanin nito sa kanya ay isa na ngayong pagbabantay. Ang mga tanong nito tungkol sa kanyang pakiramdam ay hindi na nagmumula sa pag-aalala, kundi sa pag-alam kung kailan siya muling magiging mahina para isagawa ang plano. Nakita niya ang mga anino na dati ay hindi niya nakikita. Ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Silaw kapag tinatanong niya kung sino ang kausap nito sa telepono. Ang bahagyang pagkairita sa boses nito nang tanungin ng kambal kung bakit laging busy si Daddy. Pagsapit ng hapunan, sinubukan niyang muli ang kanyang swerte. Habang kumakain sila, sa gitna ng katahimikan, nagsalita siya sa isang kaswal na tono. "Kamusta na pala si Sempira? Matagal ko na siyang hindi nakikita sa mga gathering." Nakita niya ito. Isang bahagyang paninigas ng panga ni Silaw. Isang kislap sa mga mata nito na mabilis ding nawala. Kinuha nito ang baso ng alak at uminom bago sumagot. Ayos lang naman siya. Busy lang sa bagong proyekto sa Cebu. Bakit mo natanong? Wala lang. Naalala ko lang na kayo ang magkasama sa proyektong yun. Mukhang magaling talaga siyang business partner, sabi ni Luningning. Pinanatiling matamis ang kanyang ngiti. "She's one of the best," maikling sagot ni Silaw at mabilis na iniba ang usapan. Pero sapat na yon. Ang kanyang reaksyon, gaano man kaliit, ay isang kumpirmasyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, hindi na niya kinaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang sasabog na. Tahimik siyang pumunta sa kusina, umaasang makahanap ng kahit konting kapayapaan. Doon niya natagpuan si Ginhawa, ang kanilang kasambahay na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa kanyang pamilya, nagkakape. "Ma'am Ning, bakit gising pa po kayo? Ayos na po ba ang pakiramdam niyo?" Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Sa wakas, sa harap ng isang taong alam niyang mapagkakatiwalaan, bumigay si Luningning. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, mga hikbi lamang. Mabilis na lumapit si Ginhawa at niyakap siya. "Ano po ang problema, ma'am?" "Wawa," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Natatakot ako. Kay Silaw." Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Hindi na niya kailangang sabihin ang tungkol sa narinig niya. Sa halip na magulat, humigpit ang yakap ni Ginhawa. Nang humiwalay ito para tingnan siya, ang mukha ng matanda ay hindi nagpakita ng pagkabigla, kundi ng isang malungkot na pag-unawa. "Matagal na akong may nararamdamang mali, ma'am," sabi ni Ginhawa sa isang mahinang boses. Sa mga tingin niya, sa mga biglaang pag-alis niya, maniwala po kayo sa nararamdaman ninyo. Ang mga salita ni Ginhawa ay parang balsamo sa kanyang nagdurugong puso. Hindi siya nababaliw. Totoo ang kanyang mga hinala. Bumitaw sa pagkakayakap si Ginhawa at may kinuhang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang luma at maliit na cellphone. Malayo sa mga modernong smartphone na ginagamit nila. "Gamitin mo ito," sabi ni Ginhawa. Inilalagay ang telepono sa nanginginig na kamay ni Luningning. Walang nakakaalam nito. Naka-prepaid at hindi nakapangalan kahit kanino. Tumingin si Ginhawa sa paligid. Tila tinitiyak na walang nakakarinig bago muling nagsalita sa mas mahinang boses. "Huwag mong ipaalam kahit kanino, lalo na sa kanya." Pagkainis. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Silaw habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang luxury sedan palayo sa subdivision nila. Hindi pagkainis na may kasamang galit, kundi isang malamig at kalkuladong pagkainis. Isang abala. Isang bato sa kanyang perpektong planong daan.
Ang biglaang pagkahilo ni Luningning kaninang umaga ay isang di inaasahang aberya. Buong araw siyang nagpanggap bilang isang mapagmahal na asawa, nag-aalala, habang sa loob-loob niya ay sinusumpa niya ang pagkaantala ng lahat. Kailangan niyang maging maingat. Ang isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagdududa. Ngunit ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Hindi siya umuwi sa Villa Esmeralda pagkatapos ng kanyang huling meeting. Sa halip, lumiko siya patungo sa sentro ng syudad, patungo sa isang 5-star hotel kung saan ang penthouse suite ay palaging nakareserba para sa kanya. Ito ang kanyang totoong mundo. Isang mundo ng kapangyarihan, salapi, at walang hanggang pagnanasa. Pagbukas ng pinto ng suite, isang matamis na amoy ng pabango ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Sempira Valderrama malapit sa floor-to-ceiling na bintana. Suot ang isang pulang-pulang sutlang bestida na tila hinahamon ang mga ilaw ng Dakila City sa labas. Isang baso ng champagne ang hawak nito. "You're late," sabi ni Sempira, hindi man lang lumingon. Ang boses nito ay matalas at may halong panunukso. "Nagkaroon ng maliit na problema," sagot ni Silaw, habang isinasara ang pinto at niluluwagan ang kanyang kurbata. Lumapit siya dito at niyakap ito mula sa likod. Inaamoy ang buhok nito. The Queen suddenly felt unwell. Humarap si Sempira sa kanya. Ang mga mata ay matalim at mapanuri. Hindi ito katulad ni Luningning na may malambot at maamong mga mata. Ang mga mata ni Sempira ay mga mata ng isang general. Laging nag-iisip, laging nangunguna ng 3 hakbang. Unwell? O nagsisimula ng maghinala? "Huwag kang praning. She's too naive to suspect anything," sabi ni Silaw. Sabay dampot sa baso ng champagne mula sa kamay ni Sempira at ininuman ito. Wala siyang alam. Nagkataon lang. "I don't believe in coincidences, Silaw," sagot ni Sempira. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang isang planong ganito kalaki ay walang puwang para sa pagkakataon. Sila ay higit pa sa magkasintahan. Sila ay mga kasosyo sa krimen. Si Sempira ang utak sa likod ng masalimuot na financial schemes na unti-unting sumisipsip ng yaman mula sa korporasyon ng mga Paredes. At si Silaw, siya ang tagapagpatupad, ang magandang mukha na nagtatago sa lahat ng kanilang maruruming gawain. "Relax," sabi ni Silaw. "Bukas o sa susunod na araw, susubukan natin ulit. She can't be unwell forever." Tinitigan siya ni Sempira at sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa isipan ni Silaw. Ang alaala ng ama ni Luningning, si Don Ricardo Paredes. 1 taon bago ito mamatay, nakatayo sila sa parehong balkonahe ng mansyon kung saan siya ngayon ay nakatira. "Mahalin mo ang anak ko, Silaw," sabi ng matandang lalaki habang tinatapik ang kanyang balikat. "Alagaan mo siya at lahat ng ito." Itinuro nito ang malawak na lupain at ang naglalakihang negosyo ay mapapasa iyo rin sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya, ang mga salitang iyon ang nagtanim ng lason sa kanyang puso. Hindi niya gustong maging tagapagmana sa pamamagitan ng iba. Gusto niyang siya ang maging hari. Siya, hindi ang asawa ng reyna. Ang pagmamahal niya kay Luningning, kung mayroon man talaga, ay matagal nang namatay at napalitan ng inggit at pagkasuklam sa aninong nilikha ng yaman nito. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Sempira na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. "Ang kinabukasan," sagot ni Silaw. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang larawan. Isang perpektong larawan ng pamilya na kinunan noong nakaraang Pasko. Si Luningning, nakangiti ng buong tamis na sinahuni at dalisay, ang kanilang mga anghel. At siya, ang mapagmahal na ama at asawa. Pero hindi yon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay mga assets, isang trust fund na nakapangalan sa kambal, isang last will and testament na nagsasabing lahat ng yaman ng mga Paredes
ay mapupunta sa mga anak nila at si Luningning ang tanging administrator. At kung mawala si Luningning bago mag-18 taong gulang ang mga bata, siya, bilang ama, ang magiging legal na tagapamahala ng lahat. Binalik niya ang larawan sa wallet. Kailangan nating bilisan ito, Sempira. Bago pa may makatuklas sa mga ginagawa natin sa kumpanya, tumango si Sempira. Tinalikuran siya nito at may kinuha sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Isang bagay na napakaliit at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Lumapit itong muli sa kanya at sa nakabukas nitong palad ay isang maliit na bote, isang vial, na naglalaman ng isang likidong walang kulay. Hindi ako umaasa sa swerte, Silaw. Palagi akong may backup plan. Kinuha ni Silaw ang maliit na bote. Ito ay malamig sa kanyang palad at halos walang bigat. Anong? Colorless, odorless, tasteless. Paliwanag ni Sempira. Ang boses ay kalmado na parang nagpapaliwanag lang ng isang business proposal. Ilang patak lang sa kape o sa tubig niya, magmumukha itong atake sa puso, mabilis at malinis. Tinitigan ni Silaw ang vial. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sempira na ngayon ay nakangiti sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay. Dito niya nakita ang perpektong kapareha. Isang babaeng handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Kung mabigo ang preno, dagdag pa ni Sempira, baka atake sa puso ang mas kapani-paniwala. 2 araw. 2 araw na ang lumipas mula noong gabing ibinigay sa kanya ni Ginhawa ang lumang telepono. Sa loob ng 2 araw na yon, ang maliit na bagay na yon ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang kahon ng mga lumang sapatos. Ito ay isang sikreto na tila nagsusunog ng butas sa kanyang kamalayan, isang lifeline na hindi niya magawang gamitin dahil sa takot. Paano kung sinusubaybayan din pala ni Silaw ang mga tawag sa labas? Paano kung may nakakita sa kanya? Ang bawat anino sa Villa Esmeralda ay tila may mga mata. Ang bawat alingaw-ngaw ay tila isang babala. Ngunit sa 3 umaga, habang pinapanood niyang umalis si Silaw para sa isang importanteng business trip na tatagal hanggang gabi, alam ni Luningning na ito na ang pagkakataon niya. Ang vial na ibinigay ni Sempira ay maaaring nasa bulsa na nito. Ang pasensya ng kanyang asawa ay maaaring paubos na. Kailangan na niyang kumilos. Hinintay niyang abala si Ginhawa sa pag-aalaga sa kambal sa playroom. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, nagtungo siya sa bodega sa likod ng kanilang hardin. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito, sa gitna ng mga nakatambak na gamit at mga alaala ng isang masayang nakaraan, nanginginig niyang kinuha ang telepono. Ang pangalan sa papel na ibinigay ni Ginhawa ay pamilyar. Attorney Kaylan Montecillo, isang malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ina na si Amara. Isang pangalan na palagi niyang naririnig noon na may kasamang respeto at paghanga. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang mga numero. Sa bawat tunog ng ring, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Montecillo Law Office, how may I help you? Isang profesional na boses ang sumagot. Maaari ko bang makausap si Attorney Montecillo? Nauutal niyang tanong. Sabihin niyo po, si Luningning Paredes ito, anak ni Amara. Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki, kalmado at may awtoridad, ang narinig niya sa kabilang linya. Ning? Luningning, ikaw ba yan? Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang marinig lamang ang isang boses mula sa kanyang nakaraan, isang boses na hindi pag-aari ni Silaw, ay sapat na para gumuho ang pader na kanyang itinatayo. Attorney, Kaylan, kailangan ko po ng tulong, hikbi niya. Saan ka naroroon? Ayos ka lang ba? Tanong ni Kaylan. Ang tono ay nagbago, puno na ng pag-aalala. Hindi ko po masabi sa telepono.
Natatakot po ako. Naiintindihan ko. Mabilis na sagot ni Kaylan. Alam mo ba ang Kape Kalinaw sa may eskolta? Maliit na coffee shop lang iyon. Magkita tayo roon. 1 oras mula ngayon. Huwag kang mag-alala, Ning. Darating ako. Pagkababa ng tawag, halos masuka si Luningning sa nerbiyos. Nagpaalam siya kay Ginhawa na pupunta lamang siya sa bookstore para bumili ng mga libro para sa mga bata. Ang simpleng pagsisinungaling na yon ay nagbigay ng kirot sa kanyang dibdib. Dati, hindi niya kailangang magsinungaling. Habang nagmamaneho, bawat sasakyan sa kanyang likuran ay tila isang banta. Bawat paglingon niya sa rearview mirror ay may kasamang dasal na sana ay wala siyang makitang pamilyar na mukha. Ang Kape Kalinaw ay isang tahimik na lugar na nakatago sa isang eskinita, malayo sa mga modernong kapihan. Amoy luma itong libro at matapang na kape. Umupo siya sa pinakasulok na mesa. Ilang minuto pa, isang matangkad na lalaki na nasa early 40s, nakasuot ng isang matinong business suit, ang pumasok. Si Kaylan Montesillo. Ang mga mata nito ay matalino at mabait. Mga matang nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang ina. Ning! Sabi nito sa mahinang boses pagkaupo sa tapat niya. Anong nangyari? At doon, sa gitna ng amoy ng kape at sa harap ng isang halos estranghero, ikinuwento ni Luningning ang lahat. Ang kanyang boses ay pabulong at nanginginig. Ikinuwento niya ang narinig niyang pag-uusap, ang nalamang plano sa preno ng kanyang kotse, ang biglaang pagbabago sa pakikitungo ni Silaw, ang takot na nararamdaman niya sa tuwing hinahawakan siya nito. Habang nagsasalita siya, nakikinig lamang si Kaylan. Hindi ito umimik, hindi pumutol sa kanyang sinasabi. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Nang matapos siya, ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha. Matagal na tinitigan ni Kaylan si Luningning. Pagkatapos, sa isang boses na puno ng katiyakan, sinabi nito ang mga salitang nagbigay sa kanya ng unang sinag ng pag-asa. Naniniwala ako sa iyo, Ning. Isang malaking hininga ang pinakawalan ni Luningning. Pero, dagdag ni Kaylan, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Ang paniniwala ko ay hindi sapat sa korte. Ang mga salita mo laban sa salita ng isang iginagalang na negosyante. Kailangan natin ng ebidensya. Isang matibay na ebidensya na hindi maitatanggi. Ano po ang gagawin ko? Sa ngayon, umarte ka na. Parang walang nangyari. Iyon ang pinakaligtas mong gawin. Payo ni Kaylan. Ako na ang bahala sa unang hakbang. Pasikreto kong ipapaimbestiga ang mga financial records ni Silaw at ng kumpanya ninyo. Kung mayroon siyang motibo sa pera, doon natin ito unang makikita. Tumango si Luningning. Ang isip niya ay medyo gumaan. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi. May plano na sila. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago nagpaalam. Paglabas niya sa Kape Kalinaw, pakiramdam niya ay nabawasan kahit paano ang bigat sa kanyang balikat. Hindi na siya nag-iisa. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumawid siya ng kalsada. Sa kanyang pagtawid, isang mabilis na kislap mula sa kabilang bangketa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Napalingon siya. May isang lalaking nakaitim na jacket, nakatayo sa tabi ng isang poste. Nakataas ang cellphone nito, diretsong nakatutok sa kanya. Bago pa man niya maproseso ang nakikita, mabilis na ibinaba ng lalaki ang telepono, tumalikod, at humalo sa agos ng mga tao. Nawala na parang bula. Biglang bumalik ang lahat ng takot. Ang panandaliang pag-asa ay biglang tinakpan ng isang maitim na ulap ng pangamba. Pinapanood siya. Alam nilang naroon siya. Ang maikling biyahe mula Escolta pabalik sa Villa Esmeralda ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Luningning. Ang imahe ng lalaking nakaitim na kumukuha ng kanyang litrato ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang katotohanang sumasampal sa kanya. Pinapanood siya. Bawat galaw niya ay binabantayan. Ang bawat pagpreno niya ay biglaan.
Ang kanyang mga mata ay mailap na lumilipat sa rearview mirror. Hinahanap ang anino ng isang sumusunod na sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig sa manibela. Ang panandaliang pag-asa na naramdaman niya sa kapikalinaw ay natunaw na, napalitan ng isang nagyayelong takot. Paano kung alam na ni Silaw ang lahat? Paano kung ang pag-uwi niya ngayon ay isang pagpasok sa isang bitag na walang labasan? Pagpasok niya sa gate ng kanilang bahay, halos masira niya ang mga halaman sa gilid dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sinalubong siya ni Ginhawa sa may pinto at isang tingin pa lang sa namumutla niyang mukha ay sapat na para malaman ng matanda na may masamang nangyari. "Ma'am Ning, anong nangyari?" Mahinang tanong ni Ginhawa habang inaalalayan siya papasok. May nakakita sa akin, Wawa." Halos pabulong na, sabi ni Luningning. "May kumuha ng litrato ko. Alam nilang nakipagkita ako kay Attorney Montesillo." Hindi nagsalita si Ginhawa. Sa halip, ang mga mata nito ay nagpakita ng isang kakaibang determinasyon. Hinigpitan nito ang hawak sa braso ni Luningning at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Halika, ma'am. Sumunod po kayo sa akin," sabi nito sa isang boses na matatag at hindi nag-aalinlangan. "Oras na para malaman ninyo ang lahat." Nagtatakang sumunod si Luningning habang akay-akay siya ni Ginhawa, hindi papunta sa grandeng sala o sa kanyang silid, kundi sa maliit at simpleng kwarto ng kasambahay sa likurang bahagi ng mansyon. Isinara ni Ginhawa ang pinto at nilock ito. Sa sulok ng kwarto ay isang lumang baul na gawa sa narara. Isang baul na palaging nakikita ni Luningning mula pa noong bata siya pero hindi niya kailanman pinansin. Lumuhod si Ginhawa at binuksan ito. Ang amoy ng nakaraang panahon ay lumabas mula sa baul. May kinuha si Ginhawa. Hindi ito pera o alahas. Isang maliit na bungkos ng mga liham na tinalian ng kupas na laso at ilang mga larawang itim at puti. "Ano yan, Wawa?" Naguguluhang tanong ni Luningning. Inilatag ni Ginhawa ang mga larawan sa ibabaw ng kama. Sa isang larawan may dalawang dalagita na magkayakap, nakangiti sa harap ng isang maliit na bahay kubo. Ang isa ay walang dudang ang kanyang ina, si Amara, noong kabataan nito. Ang isa pa ay isang batang bersyon ni Ginhawa. "Ang mami niyo po, si Amara." Nagsimulang magkwento si Ginhawa, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Kinupkop po ng pamilya niya ang pamilya ko noong nasunugan kami. Itinuring niya akong kapatid, hindi katulong. Ang mga magulang niyo po ang nagpaaral sa akin. Nangako ako sa kanya bago siya mamatay na hindi ko pababayaan ang kaisa-isa niyang anak." Napatakip ng bibig si Luningning. Ang babaeng buong buhay niyang kilala bilang Yaya Wawa ay hindi lang isang kasambahay. Siya ang lihim na tagapag-alaga na iniwan ng kanyang ina. Siya ay pamilya. Pero hindi pa doon natapos ang mga revelasyon. Muling may dinukot si Ginhawa mula sa ilalim ng baul. Isang bagay na napakaliit at moderno, taliwas sa lahat ng laman ng baul. Isang maliit na digital audio recorder. "Matagal na po akong naghihinala kay Sir Silaw," pagpapatuloy ni Ginhawa. "Ang mga gabi na hindi siya umuuwi. Ang mga tawag na palihim niyang sinasagot. Isang araw, naglilinis ako sa study room niya. Iniwan niyang bukas ang kanyang laptop. May video call. Kasama si Ma'am Sempira. Hindi lang po sila basta magkausap. Nagplaplano sila." Itinuro ni Ginhawa ang recorder. "Itinago ko po ito sa ilalim ng mesa niya. Sa likod ng mga libro. Nagbabaka sakali lang. At isang araw, nakuha ko ito." Nanginginig ang kamay ni Ginhawa habang pinipindot ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa maliit na kwarto. Ang boses ni Silaw, malamig at walang kaluluwa. Dapat magmukha itong isang malungkot na aksidente. Walang dapat maiwan na bakas. Sempira. Ang preno lang. Konting adjustment lang sa brake fluid line. Sumunod ang boses ni Sempira, matinis at puno ng kasakiman. "And once she's gone, the inheritance
the company, everything will be ours, darling. Sa wakas. Napatigil sa paghinga si Luningning. Ito na yon, ang ebidensya, ang hindi maikakailang katotohanan na sinabi mismo mula sa bibig ng mga demonyo. Ang bawat salita ay isang dagok na humahampas sa kanya, paulit-ulit. Isang uri ng apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Luningning. Tinutunaw ang takot at pinalitan ito ng purong galit. Ang kanyang mga kamao ay kusang kumuyom. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa takot. Sa sandaling iyon, isa siyang babaeng uhaw sa hustisya. Niyakap niya ng mahigpit si ginhawa. Salamat, Wawa. Salamat. Hindi na ito yakap ng isang amo sa kanyang utusan. Ito ay yakap ng dalawang taong magkakampi, magkadugo sa sinumpaan, handang lumaban. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang maliit na teleponong nakatago sa bulsa ni Luningning, ang secret phone. Kinuha niya ito. Pangalan ni Kaylan ang nasa screen. "Hello, attorney?" Sagot niya. Ang boses ay matatag na ngayon. "Ning, may natuklasan kami," sabi ni Kaylan sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Inililipat ni Silao ang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya ninyo papunta sa isang shell corporation na pag-aari ni Sempira Valderrama. Isang araw lang ang inabot ng business trip ni Silao. Hindi dahil sa matagumpay niyang naisara ang isang deal, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pagkabalisa na tila humihila sa kanya pabalik sa Villa Esmeralda. Ang pagkaantala ng kanyang plano ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Bawat oras na lumilipas ay isang karagdagang panganib. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala niya ang isang maliit na kahon na nababalot sa asul na papel de hapon. Sa loob nito ay isang kumikinang na kwintas na may pendant na diamante, isang handog pang peace offering, isang paalala kay Luningning kung sino ang nagbibigay sa kanya ng marangyang buhay, at higit sa lahat, isang pagsubok. Gusto niyang makita sa mga mata nito ang dati niyang nakikita. Paghanga, pasasalamat, at walang pasubaling pag-ibig. Iyon ang magpapatunay sa kanya na ang lahat ay nasa ayos pa rin. Natagpuan niya si Luningning sa library, nagbabasa ng libro habang ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid. Ngumiti siya, ang kanyang nangiti na sanay ng magtago ng katotohanan. "Para sa Reyna ko," sabi niya, iniaabot ang kahon. Kinuha ito ni Luningning. Naghihintay si Silao. Naghihintay siya sa pananabik, sa bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Ngunit wala. Binuksan nito ang kahon, tiningnan ang diamante, at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang nangiti nito ay naroon, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Silao. Maganda ito," sabi nito sa isang tono na kalmado at formal. Isinara nito ang kahon at ipinatong sa mesang katabi. Hindi niya ito isinukat. Hindi niya ito niyakap. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Silao. Mali. Mayroong mali. Kinagabihan, sa loob ng kanilang silid tulugan, hindi na niya natiis ang katahimikang bumabalot sa kanila. Si Luningning ay nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Ang bawat galaw ay mahinahon at may kontrol. Lumapit si Silao sa likuran nito. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito sa kanyang paghawak. "May problema ba, mahal?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing malambing ang kanyang boses. "Ilang araw ka nang matamlay. Nanlalamig ka ba sa akin?" Hindi ito sumagot kaagad. Tinitigan lang siya nito sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Ang mga mata nito, na dati isang bukas na libro para sa kanya, ay tila isa na ngayong pader na hindi niya mapasok. "Pagod lang siguro ako." Sa wakas ay sagot nito. "Pagod? O may iba pa?" Giit niya. Ang pagkainip ay nagsisimula ng kumulapol sa kanyang boses. "May nagawa ba akong mali? Kung may problema,
Sabihin mo sa akin, Luningning. Mag-asawa tayo, dapat walang sikreto. Isang nakakainis na kabalintunaan. Walang sikreto. At doon, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahang ibinaba ni Luningning ang suklay. Humarap ito sa kanya, hindi na sa pamamagitan ng salamin, kundi ng diretsyo. Isang maliit, halos hindi mahahalata, at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Wala kang dapat ipag-alala. Silaw, sabi nito sa isang boses na payapa, ngunit may talim. Paano ako manlalamig sa isang asawang tulad mo? Isang asawang napakabuti at napakagalante. Hinawakan nito ang kwintas na diamante na nakapatong pa rin sa kahon nito sa ibabaw ng dresser. Pinaglaruan nito ang kumikinang na bato gamit ang kanyang mga daliri. Pinahahalagahan ko ang lahat ng binibigay mo, Silaw. Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sana lang, lahat ng ito ay galing sa malinis na paraan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silaw na parang isang malakas na sampal. Malinis na paraan. Hindi ito isang ordinaryong tanong ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay isang akusasyon na nakabalot sa sutla. Saan niya narinig iyon? Paano? Ang isip niya ay mabilis na tumakbo. Ang mga dokumento sa opisina, ang mga bank transfer, ang mga tawag niya kay Sempira. Posible ba? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang tumigas. Ngumiti lang ulit si Luningning, ang parehong misteryosong nangiti. Wala naman. Naisip ko lang. Sa dami ng biyaya, dapat laging magpasalamat. Hindi ba? Tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa banyo. Pakiramdam ni Silaw ay siya ang naiwang nakatayo sa isang entablado habang ang kurtina ay biglang nagsara. Siya na laging may kontrol sa lahat ng sitwasyon ay biglang nakaramdam na parang nawawalan siya ng lupa sa kanyang mga paa. At habang papalayo si Luningning, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang bagay na bago. Sa kaliwang bahagi ng suot nitong blusa ay mayroong isang maliit na silver brooch na hugis dahon. Hindi niya pa iyon nakitang suot nito dati. At sa gitna ng brooch, sa ilalim ng ilaw ng kanilang silid, may isang tuldok. Isang napakaliit na tuldok na kumislap na kulay pula. Kumislap ito ng isang beses lang. Isang mabilis, halos hindi mapansing pagkurap na patigil si Silaw. Ang kanyang mga mata ay nanliit, nakatutok sa brooch. Ang puso niya, na kanina'y puno ng pagkainis, ay biglang pinuno ng isang malamig na pagdududa. Isang propesyonal na suspetsa, ang isang maliit na kumikislap na ilaw. Sa isang mundo ng teknolohiya, ay iisa lang ang maaaring ibig sabihin. Ang kanyang asawa, ang kanyang maamo, at sunod-sunurang asawa ay nagbago. At sa dibdib nito, maaaring naroon ang dahilan. Ang brooch na hugis dahon ay naging sentro ng isang tahimik na digmaan sa loob ng Villa Esmeralda. Ito ay naging isang chess piece sa pagitan ng 2 taong dating nagsumpaan ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, sila ay isang pusa at isang daga, nagsusukatan ng bawat galaw sa loob ng isang hawlang gawa sa kasinungalingan. Sinunod ni Luningning ang payo ni Kaylan. Hayaan mo siyang maniwala na iyan ang tanging alas mo. Hayaan mo siyang mag-focus dyan habang tayo ay kumikilos sa dilim. Kaya't isinuot niya ang brooch araw-araw. At araw-araw, nararamdaman niya ang mga mata ni Silaw na nakatitig dito, sinusuri, nag-iisip ng paraan. Ang laro ay nagsimula na. Ang unang pag-atake ni Silaw ay dumating sa anyo ng paglalambing. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang hapunan kasama ang mga business associates, lumapit ito sa kanya habang siya ay nag-aayos sa harap ng salamin. Hayaan mong tulungan kita, sabi nito. Kinuha ang isang bote ng red wine mula sa tray. Habang papalapit ito, sinadya nitong matisod sa paanan ng carpet.
Ang pulang alak ay sumirit mula sa baso, diretsong tumama sa puting blusa ni Luningning at sa brooch na nakakabit doon. Naku, patawad, mahal ko. Ang clumsy ko naman, sabi ni Silaw, puno ng pekeng pag-aalala. Mabilis itong kumuha ng panyo at sinimulang punasan ang blusa niya. Ang kanyang mga daliri ay mariing dumidiin sa brooch. Baka masira ang damit mo. At itong brooch mo, baka kalawangin. Ngunit handa si Luningning. Sa halip na magpakita ng anumang pag-aalala para sa brooch, isang bahagyang inis para sa damit ang kanyang ipinakita. Silaw naman, paborito ko pa naman itong blusa. Sabi niya, tinatabig palayo ang kamay nito. Hayaan mo na, magpapalit na lang ako. Mag-ingat ka nga sa susunod. Iniwan niya itong nakatayo doon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya na pilit tinatago. Nakita ni Luningning sa salamin ang pagsulyap nito sa basang brooch bago ito tumalikod. Panalo siya sa unang round. Ang hindi alam ni Silaw, ang brooch ay isang decoy lamang, isang murang recording device na ibinigay ni Kaylan. Ang tunay na ebidensya, ang original na audio recording mula kay Ginhawa, ay ligtas na nakatago sa loob ng isang safety deposit box sa bangko, isang sikretong tanging sila ni Kaylan ang nakakaalam. Ngunit ang laro ay lalong naging delikado. Nagsimulang maging paranoid si Silaw. Bawat sulok ng bahay ay tila kanyang sinusuri. Minsan, nahuhuli siya ni Luningning na tinitingnan ang mga halaman sa hardin na parang may hinahanap. Minsan, nakikita niya itong nakatayo lang sa pasilyo, nakikinig. Ang pinakamasaklap na sandali ay nang halos mabisto si Ginhawa. Papasok si Luningning sa kusina nang makita niya ang eksena. Si Ginhawa ay nakatayo malapit sa bintana. Hawak ang secret phone. Mabilis na nagtatype ng mensahe para kay Kaylan. Sa likod nito, ilang talampakan lang ang layo ay nakatayo si Silaw, tahimik na umiinom ng tubig. Ang mga mata ay matalim na nakatutok sa likod ng matanda. Napatigil ang mundo ni Luningning. Isang maling salita lang at tapos ang lahat. Wawa, malakas niyang tawag, pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Agad na naitago ni Ginhawa ang telepono sa bulsa ng kanyang duster at humarap. Ang mukha ay namumutla. Napalingon si Silaw kay Luningning. Nagluto ka ba ng paborito kong Bicol Express para bukas? Tanong ni Luningning. Naglalakad palapit sa kanila na parang walang napansin. Opo ma'am. Tinitingnan ko lang po ang recipe sa cellphone ko para masigurong tama ang mga sangkap. Mabilis na palusot ni Ginhawa. Nanginginig ang boses. Tinitigan ni Silaw si Ginhawa ng ilang segundo. Isang tingin na puno ng pagdududa. Pagkatapos ay tumingin ito kay Luningning at pilit na ngumiti. Mabuti naman kung ganon, sabi nito, bago ipinatong ang baso sa lababo at umalis sa kusina. Nang mawala na si Silaw, napasandal si Ginhawa sa pader, habol ang kanyang hininga. Alam ni Luningning na hindi na sila ligtas. Ang pusa ay hindi na lang naglalaro. Nagsisimula na itong mangalmot. Kailangan na nilang tapusin ito. Kinagabihan, pagkatapos ng tawag mula kay Kayla na nagsasabing handa na ang lahat para sa kanilang huling hakbang, umuwi si Luningning na may dalang bigat at determinasyon sa kanyang dibdib. Bukas ng gabi ang takda. Ngunit pagpasok niya sa bahay, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw sa sala ay patay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Wawa, huni, dalisay, tawag niya. Walang sumasagot. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa madilim na sala. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang anyo na nakaupo sa paborito niyang silya. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, nakita niya kung sino ito. Si Silaw. Nakaupo lang ito doon, tahimik. At sa kanyang mga kamay, hawak-hawak nito ang isang pamilyar na bagay,
ang paboritong teddy bear ni Dalisay. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Luningning. Hindi ito gumalaw, hindi ito nagsalita. Hinaplos lang nito ang malambot na balahibo ng laruan. Pagkatapos, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo at tiningnan siya. Sa dilim, hindi niya makita ang ekspresyon nito, pero nararamdaman niya ang lamig ng titig nito. Umupo ka, Luningning, sabi ni Silaw sa isang boses na kalmado, ngunit ang kalmadong yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kailangan nating mag-usap nang tayong dalawa lang. Ang katahimikan sa sala ay mabigat, halos nakakasakal. Ang tanging tunog ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Luningning. Ang anyo ni Silaw sa dilim ay parang isang hukom na naghihintay ipataw ang kanyang sentensya. Ang hawak nitong teddy bear ay hindi isang laruan, kundi isang banta. Isang tahimik na mensahe. Hawak ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Nasaan ang mga bata, Silaw? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Nasaan si Wawa? Huwag kang mag-alala, sagot ni Silaw. Ang boses ay nananatiling kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Pinatulog ko na sila ng maaga at si Wawa binigyan ko muna ng night off para naman masolo natin ang isa't isa. Hindi ba't matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ng ganito? Dahan-dahan itong tumayo. Sa bawat hakbang nito palapit, napapaatras si Luningning hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Ang planong inihanda nila ni Kaylan ay para bukas pa. Hindi ngayon. Nahuli ba siya? Ito na ba ang katapusan? Binuksan ni Silaw ang isang maliit na lamp sa tabi. Isang malabong liwanag ang bumalot sa kanila. Nakita ni Luningning ang mukha ng kanyang asawa. Wala na ang maskara. Ang mga mata nito ay malamig, puno ng isang uri ng tagumpay at may halong pagkasuklam. Alam mo, Luningning, simula nito, humihinto ilang talampakan lang ang layo sa kanya. Akala ko talaga, nauto kita. Akala ko, ang aking munting asawa ay mananatiling bulag, magpakailanman. Pero nagkamali ako. Minaliitik kita. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Ang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Ang brooch, ang pag-iwas mo, ang mga patutsada mo, magaling. Isang magaling na pag-arte. Ang puso ni Luningning ay kumakarera. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ngunit sa likod ng takot, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang pagpapanggap ay tapos na. Bakit Silaw? Tanong niya. Ang boses ay basag ngunit malinaw. 8 taon. Binigay ko sa iyo ang lahat. Bakit? Isang tawa ang kumawala kay Silaw. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. Lahat? Binigay mo sa akin ang anino ng pamilya mo. Binigay mo sa akin ang pangalan ng mga paredes na kailangan kong pasanin. Nabuhay ako sa ilalim ng iyong yaman, sa ilalim ng iyong anino. Ang boses nito ay nagsimula ng tumaas. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pangalan, sarili kong imperyo, at ikaw at ang iyong napakalaking mana ay isang hadlang. Kaya plinano mong patayin ako. Diretsahang tanong ni Luningning. Iyon ang pinakamadaling solusyon. Pag-amin nito ng walang pag-aalinlangan na tila nagpapaliwanag lang ng isang business strategy. Ang preno. Pagkatapos ang lason. Simple lang sana. Isang nagdadalamhating byudo na mamanahin ang lahat. Pero ginawa mong komplikado ang lahat, mahal ko. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ay ngayon ay parang haplos ng isang ahas. Pero okay lang, bulong nito. Dahil ngayon, tapos na ang laro. Ibigay mo sa akin ang recording. Anong recording? Pagmamaang-maangan niya. Huwag na tayong maglokohan, Luningning. Sigaw nito, ang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang brooch! Ang recording ninyo ni Kaylan.
Ibigay mo sa akin at baka sakaling isipin kong hayaan kang mabuhay para sa mga bata. Isang katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Luningning ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Nakita niya ang kasakiman, ang galit, ang kawalan ng kaluluwa. At alam niya ang kailangan niyang gawin. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya. Ang boses ay biglang naging kalmado. Ito ang hudyat. Ito ang keyword. Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Silaw. Mabuti. Akala ko ay pipiliin mo pa ang mahirap na paraan. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang lahat ng pinto. Ang pinto sa harap, ang pinto mula sa hardin. Mabilis na pumasok ang mga unipormadong pulis, armado. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok sa gitna ng sala. Sa likod nila, kalmado at may awtoridad, ay si Attorney Kaylan Montesillo. Natigilan si Silaw. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng lubos na pagkalito at hindi paniniwala. Napatingin siya kay Luningning na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Wala nang bakas ng takot sa mukha. Pipano? Ang brooch ay isang laruan lang. Silaw. Paliwanag ni Luningning. Ang boses ay matatag. Ang tunay na recording device ay nasa ilalim ng lamesang yon sa loob ng 2 araw na. Itinuro niya ang maliit na center table sa pagitan nila. Kasabay nito, isang itim na van ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Sempira Valderrama, nakangiti. Handa nang pumasok para ipurga ang tagumpay nila ni Silaw. Ngunit sa halip na si Silaw, 2 pulis ang sumalubong sa kanya. Ang nangiti sa kanyang muka ay naglaho, napalitan ng gulat at pagkatulog. Silaw Arman, Sempira Valderrama, arestado kayo sa salang attempted murder at conspiracy. Deklara ng isang pulis habang papalapit at pinupusasan si Silaw. Ang mga mata ni Silaw ay nanlilisik sa galit. Habang siya ay kinakaladkad palayo, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Luningning. Ang pagtingin na yon ay puno ng purong pagkamuhi at isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Luningning. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tandaan mo yan. Pinanood siya ni Luningning habang siya ay ipinapasok sa police car. Hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Sa halip, isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na. Ang pag-alis ni Silaw sakay ng police car ay hindi nagdulot ng katahimikan. Sa halip, ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang mas maingay at mas magulong bagyo. Paglabas ng balita kinaumagahan, ang Villa Esmeralda ay kinubkob. Ang mga van ng media na may malalaking logo ng mga istasyon ng TV ay nakaparada sa labas ng kanilang gate na parang mga buwitreng nag-aabang sa isang bangkay. Ang mga flash ng kamera ay parang sunod-sunod na kidlat na bumubulag sa kanya sa tuwing susubukan niyang sumilip sa bintana. Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato mula sa lahat ng direksyon kahit hindi niya naririnig ang mga ito. Totoo bang tinangka kayong patayin ang sarili ninyong asawa? Ano ang papel ni Sempira Valderrama sa lahat ng ito? Mrs. Arman, ano pong masasabi niyo? Ang kanilang pribadong impyerno ay naging isang pampublikong sirko. Alam ni Luningning na hindi na sila maaaring manatili roon. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay nabahira na ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi na ito isang tahanan. Isa itong crime scene. Sa tulong ni Kaylan at sa pananahimik ni Ginhawa, nagawa nilang lisanin ang mansyon sa gitna ng gabi gamit ang isang sikretong daan sa likod. Lumipat sila sa isang maliit ngunit ligtas na condominium na pag-aari ng pamilya Montesillo. Ang unang gabi nila roon, habang magkatabing natutulog ang kanyang kambal sa iisang kama,
Naupo si Luningning sa sahig at umiyak ng umiyak. Hindi iyak ng takot, kundi iyak ng pagluluksa. Para sa 8 taong nasayang, para sa pamilyang pinangarap niya, at para sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Ang isa sa pinakamabigat na pagsubok ay ang pagpapaliwanag sa mga bata. Isang hapon, habang naglalaro sila, lumapit sa kanya si Dalisay, ang mas palatanong sa dalawa. "Mami, kailan po uuwi si Daddy?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aasam. Lumuhod si Luningning para maging kapantay nila. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang kambal. "Mga anak," simula niya, maingat na pinipili ang bawat salita. "Ang daddy niyo ay nagkasala. Gumawa siya ng isang bagay na napakalaki ang pagkakamali. Nagalit po ba siya sa atin?" tanong naman ni Huni, ang mas tahimik sa dalawa. Umiling si Luningning, pinipigilan ang sariling mga luha. "Hindi, mga anak. Hinding-hindi sa inyo. Ang pagkakamali ni Daddy ay sa kanya lang. At ngayon, kailangan niya ng mahabang panahon para pag-isipan ang ginawa niya sa isang lugar na malayo dito." Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Iyon ang simula ng maraming mahihirap na pag-uusap. Kasabay nito, sinimulan din niya ang kanyang mga therapy session. Sa bawat sesyon, unti-unti niyang binubuksan ang mga sugat na pilit niyang tinago. Inilalabas niya ang galit, ang sakit, ang pakiramdam ng pagiging inutil. At sa bawat pag-iyak, sa bawat pag-amin, unti-unti ring pumapasok ang liwanag. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang pagpasok sa courtroom ay parang pagpasok sa isang koloseum. Nakita niya si Silaw at si Sempira sa kabilang panig, nakasuot ng orange na jumpsuit. Ang mga mata ni Silaw ay nakatitig sa kanya, malamig at walang pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iwas ng tingin. Sinalubong niya ang titig nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng katatagan. Nang tawagin siya sa witness stand, bawat hakbang niya ay may bigat. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa narinig niyang pag-uusap hanggang sa gabi ng pag-aresto. Ang bawat salita ay isang pako na bumaon sa ataol ng kasinungalingan ni Silaw. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Guilty, reclusion perpetua, habambuhay na pagkabilanggo. Walang selebrasyon, tanging isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang kanilang bagong buhay sa kondominium ay naging kanilang bagong normal. Isang simpleng buhay, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng kapayapaan. Isang hapon, habang sinasala niya ang mga sulat na dumating, isang sobre ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito bill o junk mail. Ang sulat kamay sa labas ay maganda at formal. Galing ito sa isang babaeng hindi niya kilala. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham. "Dear Mrs. Paredes," basa niya. "Hindi po tayo magkakilala, ngunit sinubaybayan ko po ang inyong kwento sa balita. Sa loob ng 10 taon, nakakulong din po ako sa isang relasyong puno ng pananakit at pagkontrol. Araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko na wala akong lakas para umalis, na walang maniniwala sa akin. Nang makita ko po kayo sa TV, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ninyo, nakita ko ang tapang sa inyong mga mata. Dahil po sa inyo, sa wakas, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Noong nakaraang linggo, umalis na po ako. Nagpunta ako sa pulisya. Ngayon, ako at ang aking anak ay nasa isang shelter na. Nagsisimula ng bagong buhay. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang naitulong ng inyong kwento. Pinalaya niyo po ako. Maraming salamat." Natapos ni Luningning ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o sakit.
Ito ay luha ng isang bagong pag-unawa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang bangungot, ay hindi pala walang kabuluhan. Ang kanyang tinig, na minsan ay pinilit patahimikin, ay naging hiyaw pala ng pag-asa para sa iba. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na condominium, sa gitna ng kanyang nasirang nakaraan at hindi pa tiyak na hinaharap, nahanap ni Luningning ang isang bagong layunin. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtakas at kaligtasan. Ito pala ay tungkol sa pagbabahagi ng lakas. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mas malaki kaysa sa kanyang sariling paghihilom. Isang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula noong gabi na gumuho ang mundo ni Luningning. At mula sa mga abo nito, itinayo niya ang kanyang sarili muli. Piraso bawat piraso. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado, sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng mga ilaw na mas nakakasilaw kaysa sa mga flash ng kamera na dati kinatatakutan niya. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatago. Ang mga ilaw na ito ay hindi na nagpapahiwatig ng iskandalo, kundi ng pag-asa. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang pundasyon, ang Sinag Foundation. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang papel na naglalaman ng kanyang talumpati. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay matatag. Sa unang hanay ng mga upuan, nakita niya si ginhawa na ngayon ay mas mukha ng isang mapagmahal na lola kaysa isang kasambahay. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Sa tabi nito ay sinahuni at dalisay, suot ang magkaparehong puting bestida. Masayang kumakaway sa kanya. At sa dulo ng hanay, nakatayo si Kailan, nakasandal sa pader, nakangiti sa kanya. Isang ngiti ng suporta at paghanga na naging kanyang sandigan sa loob ng nakalipas na taon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at buo na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya. Isang taon na ang nakalipas. Ang mundo ko po ay binalot ng dilim. Isang dilim na dala ng pagtataksil, ng kasinungalingan at ng takot. Marami sa inyo ang nakakaalam ng aking kwento mula sa balita. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga araw na tinatanong ko ang sarili ko kung paano ako muling magsisimula. Naglakad siya palayo sa podium, mas piniling magsalita mula sa puso. Sa gitna ng dilim na yon, natuklasan ko na hindi ako nag-iisa. Natuklasan ko na mayroong libu-libong tinig, karamihan ay mga babae, na sumisigaw din sa katahimikan, nakakulong sa kanilang sariling mga takot. At sa bawat sulat na natanggap ko, sa bawat kwentong ibinahagi sa akin, isang bagay ang naging malinaw. Ang mga sugat na natatamo natin ay hindi dapat maging tanikala na habang buhay nahihila sa atin pababa. Tumingin siya sa mga mukha ng mga tao sa audience. Marami sa kanila ay mga survivor din, mga babaeng may daladalang sariling mga peklat. Kaya't nandito po tayo ngayon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tumatag, puno ng pananag. Ang mga sugat natin ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi ng ating katatagan. Ang bawat peklat ay isang paalala na tayo ay nasaktan, ngunit tayo ay nabuhay. At hindi lang tayo nabuhay, tayo ay lalaban. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang Sinag Foundation ay isinilang mula sa dilim. Pagtatapos niya, ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ang layunin nito ay ang maging liwanag, isang sinag ng pag-asa para sa mga nangangailangan ng kanlungan, isang sinag ng lakas para sa mga nanghihina, at isang sinag ng hustisya para sa mga pinatahimik. Sama-sama po nating wawakasan ang kadiliman. Ang palakpakan
ay naging isang sigawan ng suporta at paghanga. Habang bumababa siya ng entablado, sinalubong siya ni Kaylan. "You were amazing, Ning," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Salamat, Kaylan. Sa lahat," sagot niya. Isang ngiting puno ng pasasalamat ang kanyang ibinigay. Ang kanilang relasyon ay naging isang malalim na pagkakaibigan, isang pundasyon ng tiwala na unti-unting naghihilom sa kanyang puso. Kung may hihigit pa roon sa hinaharap, hahayaan na lang niya ang tadhana. Ang mahalaga ay ang ngayon. Makalipas ang isang linggo, sa isang maaraw na hapon, dinala ni Luningning ang kambal sa isang parke. Habang masayang naghahabulan sina Huni at Dalisay sa damuhan, umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga halakhak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Ang pangalan nilang Huni at Dalisay ay nababagay sa kanila. Isang matamis na huni ng ibon, isang dalisay na kaligayahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng araw sa kanyang balat. Wala nang takot. Wala nang anino na nagbabantay. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Tanging ang ihip ng hangin, ang amoy ng damo, at ang tunog ng buhay sa kanyang paligid. Ang pangalan niya ay Luningning. Ibig sabihin ay kislap. Kislap ng liwanag. Sa loob ng maraming taon, ang liwanag na yon ay pilit na tinakpan at pinadilim. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya roon, na may ngiti sa kanyang mga labi at kapayapaan sa kanyang puso, ang kanyang liwanag ay nagniningning ng higit kailanman. Hindi na ito isang maliit na kislap. Isa na itong apoy. Isang apoy na nagbibigay liwanag hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa marami pang iba. Siya si Luningning, at sa wakas, siya ay malaya. Ang kwento ni Luningning ay nagtuturo sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito ng buong puso. Ipinapaalala nito na sa likod ng bawat perpektong larawan ay maaaring may nakatagong sakit, at ang pinakamalaking pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong laging sisikat na bagong umaga, at ang ating mga pinakamasakit na karanasan ay maaring maging ating pinakamalaking lakas para tumulong sa iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging paglalakbay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!